Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 8. Unang araw. Layunin. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng kinabibilangang komunidad. Ating talakayin ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Sino ang may mga ambag sa inyong lugar sa larangan ng politika, edukasyon, sining, pampalakasan, at kalusugan? At anong pinaman ang naging bunga ng kanilang mga nagawa? Mahusay mga bata! Ngayon ay awitin ang himno ng bayan o himno ng lalawigan. At pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pakiramdam kapag inaawit ang himno ng bayan o rehiyon? At pangalawa, maipagmamalaki mo ba ang kaunlaran, kalinisan at kapayapaan ng inyong lugar? Ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang mga salita. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala o mahahalagang konsepto sa aralin. Una ay ang kapayapaan. Ito ay ang kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan, katiwasayan at unawaan ng mga tao. Pangalawa ay ang kalinisan. Ito naman ay ang maayos at maaliwalas na kalagayan ng kapaligiran na maaaring makasiguro ng malusog na mamamayan. At panghuli ay ang kaunlaran. Ito naman ay ang pagkakaroon ng pag-angat o pag-asenso sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang larangan. Ngayon mga bata, basahin ang sumusunod na pangungusap at sabihin kung ito ay tumutukoy sa kalinisan, kapayapaan o kaunlaran. Isulat ang KL para sa kalinisan, KY para sa kapayapaan, at KU para sa kaunlaran. Ang mga bata ay gagawa ng 3 bookmark at isulat ang mga paalala kung paano mapanatili ng mga tao ang kalinisan ng komunidad, kaunlaran ng pamayanan, at kapayapaan ng sariling bayan o rehiyon. Ipaalala sa mga bata ang pagbuo ng malinis na bookmark, pag-ingatan ang paggamit ng gunting. At pagkatapos, ibahagi sa klase ang mga nagawang bookmark at ang mga nilalaman nito. At sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Sa anong larangan ang paalala ng inyong mga kamag-aral? At napaalalahanan ba kayo ng kanilang ginawa? Kung ganon, mahusay mga bata. Ikalawang araw. Layunin. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng Pledge of Commitment sa pangangalaga ng kasalukuyang komunidad at pagbuo ng advokasya sa pangangalaga ng komunidad. Ating talakayin ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ilabas ang mga bookmark na ginawa at ipakita sa klase.
Basahin ang dalawang ginawang paalala sa pagpapanatili ng kalinisan, kaunlaran at kapayapaan. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay patayuin ang mga mag-aaral at bigkasin ang panunumpang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, anong linya ang pinakagusto mo sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas? Bakit? Pangalawa, para saan o para kanino nanunumpa ang Pilipino? Pangatlo, anong uri ng komunidad ang iyong sinumpaang makamtan? Pang-apat, ano ang panunumpa? Para maipakilala ang salitang advokasya, babalikan ang mga bookmark na ginawa ng mga mag-aaral. Mga bata, naniniwala ba kayo sa mga ito? Ano ang gagawin mo para maipaalam at maipagawa sa iba ang pinaniniwalaan o adhikain mo? At panglima, ano ang pagkakaiba ng panunumpa, pledge of commitment at advokasya? Mahusay mga bata! Ang panunumpa ay mataimtim na pangako ng pagtupad sa pinag-usapan. Habang ang advokasya naman, hayagang pagsuporta o pagmungkahi ng isang ideya, bagong patakaran o paraan ng paggawa ng anuman. Ngayon, gumawa ng alinman sa sumusunod upang ipalaganap ang pagpapaalala sa pangangalaga o pagpapanatili sa kalinisan, kapayapaan at kaunlaran. Maaaring slogan, collage, anunsyo, o pledge of commitment or panunumpa. Narito ang mga halimbawa. Sa slogan, magandang kaunlaran, dala ng kabataang may pinag-aralan. Narito naman ang halimbawa ng collage. Narito ang halimbawa ng anunsyo at ang pledge of commitment ay gagawin ng lahat. Ngayon mga bata, paano ang wastong pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon habang tinatamasa ang mga karapatan? At paano na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata? Mahusay mga bata! Ikatlong araw. Layunin na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ating talakayin ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ilabas ang mga dinalang output sa buong quarter. Kapag ikaw ay tinawag, tumayo at sabihin sa klase ang sumusunod. Una ay ang pangalan ng output, leksyon noong ginawa ang output at natutuhan sa aralin.
Mula sa hawak ng mga output, ano ang mga pagbabagong naganap sa ating komunidad? Sa edukasyon, sa kalinisan, sa politika, sa pampalakasan, at sa sining. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Papangkatin ng 5 grupo ang klase. Gumawa ng T-chart mula sa mga nakaraang leksyon. Isulat ang mga kasagutan sa T-chart. Ito ay ating tatalakayin bukas. Narito naman ang ilang mga gabay na tanong. Una, ano ang mga pagbabagong naganap sa inyong lugar? Bigyang pansin ang mga naiibigan mong pagbabago. Pangalawa, anong mga nabuong mga output ang maaaring isali sa T-chart? At panghuli, ano ang gagawin mo upang makatulong ka sa magandang pagbabago ng inyong lugar? Ika-4 na araw. Layunin. Naibabahagi sa klase ang likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ating talakayin ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano-ano ang nakita ninyong nagbago sa inyong paaralan? O sa inyong bayan? At sa anong larangan ng pagbabagong ito? Mahusay mga bata! Ngayon naman, ang bawat grupo ay magpapakita na ng kanilang mga naihandang pag-uulat na nailagay sa T-chart. 5 grupo ang inaasahang magpamalas ng kanilang inihandang pag-uulat. Pagkatapos ng nagawang talakayan, sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang mga papel na ginampanan ng mga kasapi sa grupo? Pangalawa, anong mensahe ang mapupulot mula sa dula-dulaan? Ngayon naman ay punan ng tamang salita ang patlang para mabuo ang isang panunumpa. Narito ang inaasahang sagot. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. End of Week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!